Karamihan sa mga tao ay dumadaan sa lugar na ito araw-araw nang hindi namamalayan na may tahimik itong lihim. Isang lihim na ipinasa ng mga monghe, matatanda, at sinaunang Feng Shui Masters, hindi isinulat sa mga libro, kundi isinagawa sa katahimikan. 3 maliliit na clove. Walang mahal. Confirm. Cloves, katumbas equals bawang. Yes. Nothing complicated. Ngunit ang mga naglagay nito sa tamang paraan ay may napansin na kakaiba. Ang pera ay hindi dumarating ng maingay, pero dumarating ito ng tuloy-tuloy. Isang nakalimutang bayarin na biglang nabayaran. Isang bagong oportunidad na kusang lumitaw. Isang pakiramdam ng gaan na pumalit sa hirap. Hindi ito mahika at hindi rin basta pamahiin. Ito ay tungkol sa enerhiya, intensyon, at tamang paglalagay. At kapag nalaman mo na ang lugar na ito, maaaring hindi mo na muling tignan ang iyong tahanan o ang yaman sa parehong paraan. Bago tayo magpatuloy, unawain mo ito ng malinaw, ang maririnig mo ay hindi tungkol sa pilit na pagkuha ng yaman, paghahabol ng pera, o paggawa ng anumang sobra o ekstremo. Ang aral na ito ay nagmumula sa mas tahimik na pinanggagalingan. Sa Feng Shui at karunungang Budista, ang kasaganaan ay hindi minamadali. Tumutugon ito sa tamang pagkakaayon, pagtitiyaga, at paggalang. Maraming tao ang hindi namamalayang hinaharangan ang pagpasok ng kasaganaan, hindi dahil kulang sila sa pagsisikap, kundi dahil ang kanilang espasyo ay may dalang hindi mapakaling enerhiya. Ang maliliit na bagay, kapag inilagay ng may tamang intensyon, ay kayang baguhin ang enerhiyang iyon ng marahan. Matagal nang ginagamit ang clove para sa proteksyon, kaliwanagan, at pag-akit, hindi lamang para sa katawan, kundi pati sa kapaligiran sa paligid natin. Kapag pinagsama sa maingat at may kamalayang paglalagay, nagiging senyales ito, hindi utos o pagpilit. Ang kwentong ito ay hindi nangangako ng biglaang kayamanan. Sa halip, ibinubunyag nito kung paano ang maliliit at banayad na pagbabago ay nag-aanyaya ng tuloy-tuloy na daloy. Habang nakikinig ka, panatilihin ang bukas na isipan. Dahil kung minsan, ang yaman ay hindi dumarating kapag tayo'y malakas na humihiling, kundi kapag tahimik tayong naghahanda. Nagsisimula kwento, ang nakalimutang ritual sa kusina. Maraming taon na ang nakalipas, sa isang tahimik na komunidad na malayo sa ingay at ambisyon, may nakatirang isang matandang babae. Hindi siya sumunod sa uso at hindi rin naghahanap ng mga shortcut. Maliit ang kanyang bahay, simple ang kanyang pamumuhay, ngunit palaging may sapat. Sapat na pagkain. Sapat na kapayapaan. Sapat na pera para hindi kailanman matakot. Madalas magtaka ang mga tao kung paano niya ito nagagawa, lalo na sa mga panahong ang iba ay nahihirapan. Kapag tinatanong, siya'y ngumingiti lamang at nananatiling tahimik. Ngunit isang gabi, habang lumilipas ang isang bagyo at humuhupa ang hangin, siya'y nagsalita rin sa wakas. Ipinaliwanag niya na ang kasaganaan ay hindi tumutugon sa desperasyon, tumutugon ito sa pagkakaisa. Noon pa man, may isang naglalakbay na monghe na dumalaw sa kanyang tahanan. Napansin nito ang kawalan ng balanse sa kanyang espasyo, hindi dahil sa kalat, kundi dahil sa hindi mapakaling enerhiya. Hindi siya binigyan ng pera o dasal. Sa halip, iniabot sa kanya ang 3 tuyong clove at sinabihang ilagay ang mga ito sa isang tiyak na lugar sa bahay, tahimik, walang inaasahan. Sa una, walang dramatikong nangyari. Walang bigla ang yaman. Walang himala. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimulang magbago ang maliliit na bagay. Isang kapitbahay ang nagbayad ng matagal ng utang. Isang nakalimutang oportunidad ang bumalik. Parang gumaan ang mga gastusin. At higit sa lahat, kumalma ang kanyang isipan. Tumigil siyang mag-alala tungkol sa pera, at unti-unti ring tumigil ang pera sa pag-iwas sa kanya. Pinanatili niyang simple ang ritual. Walang pag-awit. Walang pagmamakaawa. Pasasalamat lamang. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng kanyang araw-araw na buhay, ipinapasa hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pagmamasid. Ang mga natuto nito ay napansin ang parehong padron, ang yaman ay dumarating ng tahimik, tuloy-tuloy, halos may paggalang. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa 3 clove na inilagay ng may intensyon sa tamang lugar. Bakit itinuturing ini makapangyarihan yan ni clove, pananaw ng Feng Shui? Sa Feng Shui, bawat bagay ay may sariling katauhan. May mga bagay na nagpapakalma at nagpapatatag ng enerhiya, may mga nagpoprotekta, at may mga nag-aanyaya ng dalaw. Ang clove ay kabilang sa isang bihirang kategorya, umaakit habang sabay na nagpoprotekta.
Ito ang dahilan kung bakit tahimik itong ginagamit sa mga tahanan, templo, at maging sa mga pamilihan sa loob ng maraming siglo. Ang bango nito ay hindi lamang kaaya-aya, pinaniniwalaan din kaya nitong putulin ang naipong, nakatigil na enerhiya, ang uri ng enerhiyang nagpapatigil o nagpapabagal sa pagdating ng pera. Itinuturo ng Feng Shui na ang yaman ay hindi gusto ang kaguluhan o desperasyon. Dumadaloy ito sa mga lugar kung saan ang enerhiya ay iginagalang at kalmado. Ang likas na init ng clove ay nagpapadala ng banayad na senyales ng pagtanggap, walang agresyon. Hindi tulad ng mga simbolong humihingi ng pansin, tahimik na gumagana ang clove. Hindi nito itinutulak ang yaman papalapit sa iyo, inaalis nito ang hindi nakikitang hadlang na siyang pumipigil dito. Isa pang mahalagang detalye ang bilang na 3. Sa numerolohiya ng Feng Shui, ang 3 ay sumisimbolo sa paglago, pagpapalawak, at pagpapatuloy. Ang isa ay potensyal. Ang 2 ay balanse. Ngunit ang 3 ay galaw. Kapag pinagsama ang 3 clove, sinasagisag nila ang perang hindi humihinto sa pagdating, kundi patuloy na umiikot. Iniugnay rin ang clove sa elemento ng apoy, ngunit sa pinakamaamo nitong anyo. Hindi pagkasira, kundi paggising o pag-activate. Kaya naman hindi ito kailanman ginagamit sa maraming dami para sa mga ritual ng kasaganaan. Ang sobrang apoy ay lumilikha ng kawalan ng pasensya. Ang 3 ay itinuturing na sapat upang gisingin ang kasaganaan nang hindi ginagambala ang pagkakaisa. Madalas na pagkakamalan ang Feng Shui bilang dekorasyon lamang. Sa katotohanan, ito ay tungkol sa isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng iyong espasyo at ng iyong intensyon. Ang clove ay nagsisilbing tahimik na mensahero. Ipinapaalam ito sa iyong kapaligiran na ikaw ay handa, hindi desperado. At kapag naramdaman ng yaman ang kalmadong kumpiyansang iyon, kusa itong gumagalaw, walang pilit, papasok sa iyong buhay. Ilindiaral ng Budhismo, laglikod ng 3. Sa mga aral ng Budismo, ang mga numero ay hindi itinuturing na swerte o pamahiin. Sila ay mga paalala, banayad na gabay kung paano dapat gumalaw ng magkakasabay ang isipan, katawan, at intensyon. Ang bilang na 3 ay may tahimik ngunit makapangyarihang kahulugan. Ipinapakita nito ang pagkakaisa ng iniisip mo, ng ginagawa mo, at ng tahimik mong pinaniniwalaan. Kapag ang 3 ito ay hindi magkakatugma, tumitindi ang pagsisikap ngunit nananatiling malayo ang resulta. Kapag sila ay nagkaayon, natutunaw ang mga hadlang. Madalas ituro ng mga monghe na ang yaman ay hindi gantimpala, ito ay bunga lamang. Bunga ng malinaw na isipan, tamang kilos, at kawalan ng pagkakapit. Kaya paulit-ulit lumilitaw ang bilang na 3 sa karunungang Budista. Hindi upang mangako ng kayamanan, kundi upang ipaalala na walang dumadaloy kapag tayo'y masyadong kumakapit. Ang 3 clove ay hindi inilalagay upang magmakaawa ng pera. Inilalagay ang mga ito upang magpahiwatig ng kahandaan na walang pagkapit. May mas malalim pang aral dito. Binabalaan ng Budismo ang desperasyon. Ang labis na pagnanais ay lumilikha ng ingay sa loob. At ang ingay sa loob ay sumisira sa daloy sa labas. Ang pagiging simple ng 3 clove ay nagtuturo ng pagpipigil. Parang sinasabi nito, bukas ako, pero hindi ako nanghihila. Ang ganitong enerhiya ay lubos na iginagalang sa praktis ng Budismo. Isa pang mahalagang aspeto ang pasasalamat. Sa mga tahanang Budista, ang mga alay ay maliit, may intensyon, at taos puso. Hindi mahalaga ang laki. Ang presensya ang mahalaga. Ang 3 clove ay perpektong sumasalamin sa pilosopiyang ito. Mapagkumbaba sila. Halos makalimutan. Ngunit ang kahulugan nila ay malalim. Ipinapaalala nila sa nagsasagawa na manatiling naririto, matiisin, at kalmado, kahit habang hinihiling na bumuti ang buhay. Kapag ang ganitong kaisipan ay dinala sa loob ng tahanan, iba ang tugon ng yaman. Hindi na ito nakakaramdam ng pressure. Nakakaramdam ito ng pagtanggap. At ayon sa karunungang Budista, ang anumang nararamdamang tinatanggap ay mas malamang na manatili. Ikiba ni lugar ang eksaktong paglalagay ipinaliwanag. Ngayon, narito na tayo sa bahagi na madalas pinagmamadali ng marami at dito rin kadalasang nagkakamali. Sa Feng Shui, ang lakas ay hindi lamang nasa bagay mismo. Nasa kung saan ito inilalagay. Ang matandang babae sa kwento ay hindi basta-basta naglagay ng mga clove. Siya ay ginabayan sa isang lugar na mayroon na ang karamihan ng mga tahanan, ngunit ilan lamang ang tumitingin dito ng may kamalayan.
Ang lugar ay ang kusina, partikular ang isang tahimik na sulok malapit sa pinaglalagyan ng pagkain, hindi sa nilulutuan. Ang kusina ay sumisimbolo sa nutrisyon, pag-survive, at daloy. Dito nagiging sustansya ang enerhiya. Sa Feng Shui, ganoon din tinitingnan ang pera, isang bagay na dapat dumaloy ng banayad, hindi mabilis na masunog. Hindi kailanman dapat ilagay ang mga klove malapit sa apoy, init ng kalan, o sa lugar na maraming dalaw. Ang apoy ay sumisimbolo sa paggastos. Kapag masyadong malapit sa apoy, ang yaman ay parang nasusunog bago pa ito lumago. Sa halip, ang mga klove ay dapat nasa isang kalmado at matatag na lugar, sa loob ng maliit na mangkok, drawer, o lalagyan malapit sa pantry o imbakan ng bigas. Ang bahaging ito ay sumisimbolo ng reserba, hindi konsumo. Bakit dito? Dahil itinuturo ng Feng Shui na ang yaman ay nakikinig sa mga lugar kung saan may paggalang sa mga pinagkukunan. Ang kusina ang lugar kung saan binabago natin ang kung ano ang mayroon tayo tungo sa kung ano ang kailangan natin. Ang paglalagay ng klove rito ay nagpapadala ng mensahe, iginagalang ko ang nagbibigay buhay sa akin. Ang mensaheng ito ay mas mahalaga kaysa anumang dasal o pag-usal. Isa pang mahalagang tuntunin, ang paglalagay na ito ay dapat manatiling pribado. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tahimik na intensyon. Ayon sa Feng Shui, iniiwasan ng yaman ang maiingay na anunsyo. Mas gusto nito ang mga espasyong ligtas at hindi ginagambala. Kapag nailagay na, ang mga klove ay hindi dapat galawin araw-araw. Hayaang gawin nila ang kanilang gawain ng tahimik. Walang pag-check. Walang pagbibilang ng araw. Presensya lamang. Ang ganitong pagtitiyaga ang kumukumpleto sa senyales. Ipinaparamdam ito sa espasyo at sa enerhiyang nasa loob nito na nagtitiwala ka sa proseso. At ang tiwala, higit sa pagnanais, ang siyang nagpapahintulot sa yaman na tuluyang lumapit sa iyo. Yan ni ritual, paano ilagay ng tama ang 3 klove? Simple ang ritual na ito, ngunit ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang pabaya. Sa Feng Shui at practice ng Budismo, mas tahimik ang kilos, mas malakas ang senyales. Magsimula sa pagpili ng 3 buo at hindi sirang klove. Dapat ay malinis, tuyo, at hindi ginagamot. Iwasan ang basag o pinulbos na klove. Mahalaga ang kabuuan dahil sumisimbolo ito ng tuloy-tuloy at hindi napuputol na daloy. Susunod, pumili ng maliit na lalagyan. Hindi ito kailangang mahal. Isang maliit na ceramic na mangkok, kahoy na kahon, o kahit malinis na telang supot ay sapat na. Ang mahalaga ay intensyon, hindi pagpapakita. Bago ilagay ang mga klove sa loob, huminto muna sandali. Mahalaga ang sandaling ito. Pinaghihiwalay nito ang nakasanayan sa may kamalayan. Hawakan sandali ang mga klove at magtakda ng malinaw ngunit kalmadong intensyon. Hindi utos. Hindi paghiling na puno ng pagmamadali. Kilalanin lamang ang pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka na at ang pagiging bukas sa kung ano ang darating. Walang kailangang partikular na salita. Katanggap-tanggap ang katahimikan. Sa aral ng Budismo, ang linaw ng isip ay madalas mas malakas kaysa sa pananalita. Ilagay ng marahan ang lalagyan sa napiling lugar sa kusina. Huwag magmadali. Huwag magsabay ng ibang gawain. Hindi ito bagay na gawin habang wala sa focus. Kapag nailagay na, hayaan itong manatili. Huwag alugin. Huwag ilipat araw-araw. Hayaan itong magpahinga. Isang mahalagang tuntunin, huwag magsalita ng negatibo tungkol sa pera malapit sa espasyong ito. Ang mga reklamo, pagkainis, o biro tungkol sa kakulangan ay lumilikha ng magkasalungat na senyales. Mas epektibo ang ritual kapag sinasabayan ng may kamalayang kilos, hindi ng pagiging perpekto. Maaaring manatili ang mga klove sa lugar ng ilang linggo. Kapag naramdaman mong nagbago na ang enerhiya, o kapag nawala na ang bango ng mga klove, maaari mo silang palitan ng may paggalang. Itapon ang lumang klove sa natural na paraan, mas mainam kung ibabalik sa lupa o itatapon ng may pasasalamat. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagkontrol. Ito ay tungkol sa tahimik na pagkakaayon. At ang pagkakaayon, kapag pinanatili, ay marahang nagbubukas ng mga pintuan na madalas ay hindi kayang buksan ng pagsisikap lamang. Karaniwang pagkakamali din ay humaharang yaman. Maraming tao ang sumusubok sa praktis na ito at pagkatapos ay tahimik na nagsasabing hindi gumana. Ngunit parehong sinasang-ayunan ng Feng Shui at karunungang Budista ang isang bagay, ang yaman ay hindi umiiwas sa tao, iniiwasan nito ang kalituhan.
Karamihan sa mga hadlang ay hindi nagmumula sa mismong ritual, kundi sa enerhiyang nakapaligid dito. Ang unang pagkakamali ay ang pagdududa na sinasabayan ng kilos. Ang paglalagay ng mga club habang sa loob-loob mo'y kinukutya ang proseso ay nagpapadala ng magkasalungat na senyales. Nakikinig ang iyong espasyo sa pagkakapare-pareho. Kapag hindi tugma ang paniniwala at ginagawa, nagiging hindi mapakali ang enerhiya at nag-aalangan ang yaman. Ang ikalawang pagkakamali ay kasakiman na nagtatago bilang pagmamadali. Ang paulit-ulit na pag-check sa mga club, pagbibilang ng araw, o pag-asang may darating agad na pera ay lumilikha ng pressure. Sa aral ng Budismo, ang kawalan ng pasensya ay isang anyo ng pagkapit, at ang pagkapit ay humahadlang sa daloy. Ang yaman ay gumagalaw patungo sa kalmadong kumpiyansa, hindi sa balisang pagbabantay. Isa pang karaniwang pagkakamali ang negatibong usapan tungkol sa pera malapit sa pinaglagyan. Ang pagrereklamo sa mga bayarin, pagbibiro tungkol sa pagiging walang pera, o pagpapahayag ng takot sa pananalapi ay nagpapahina sa senyales na iyong nilikha. Ang mga salita ay may dalang enerhiya. Kapag negatibo ang nakapaligid sa ritual, nalilito ang intensyon. May ilan ding nagkakamali sa pagsobra, pagdaragdag ng mga barya, simbolo, kristal, o anting-anting sa paligid ng mga club. Hindi mas marami ang mas mabuti. Pinahahalagahan ng Feng Shui ang balanse. Ang sobrang simbolo ay lumilikha ng ingay, hindi lakas. Sa huli, ang madalas na paglipat o paggalaw sa mga club ay sumisira sa katatagan. Ang ritual na ito ay tungkol sa tiwala. Kapag palagi kang nag-aayos at nagbabago, ipinapahiwatig mo ang kawalan ng katiyakan. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, kailangan lamang ng kamalayan. Kapag ang iyong kilos, isip, at espasyo ay nagsasalita ng isang kalmadong wika, mas kaunti ang dahilan ng yaman upang umiwas. Palatandaan ay gumagana. Kapag nagsimula ng gumana ang praktis na ito, bihira itong magpakilala ng may drama. Parehong ipinapaalala ng Feng Shui at ng mga aral ng Budismo na ang mga tunay na pagbabago ay dumarating ng tahimik. Ang unang palatandaan ay hindi pera kundi ginhawa. Isang banayad na pakiramdam na parang gumaan ang bigat kahit hindi pa lubusang nagbabago ang sitwasyon. Mahalaga ang kalmadong ito. Ibig sabihin nito, nagsisimula ng matunaw ang mga hadlang. Kasunod nito, maaari mong mapansin ang maliliit na galaw sa pananalapi. Isang matagal nang naantalang bayad ang sa wakas ay dumarating. Isang diskwento ang biglang lumilitaw. Isang problema ang nalulutas ng mas kaunting effort kaysa dati. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga senyales na bumabalik ang daloy. Isa pang karaniwang palatandaan ang hindi inaasahang tulong. May taong mag-aalok ng payo, suporta, o oportunidad ng hindi mo hinihingi. Madalas, ang yaman ay dumadaan muna sa mga tao bago ito dumating bilang mga numero. Maaari mo ring maranasan ang mas malinaw na pag-iisip sa mga desisyon. Mas kaunti ang biglaang paggastos. Mas nakikilala mo ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin. Ang ganitong kamalayan ay isang anyo rin ng kasaganaan. Sa huli, marami ang nag-uulat ng mas malalim na pagbabago, isang pagbabago sa pakiramdam tungkol sa pera. Hindi na ito kaaway o palaging pinagmumulan ng kaba. Nagiging neutral ito. Ligtas. At kapag ang pera ay hindi na kinatatakutan, tumitigil na rin ito sa pag-iwas sayo. Ang mga palatandaang ito ay mga banayad na kumpirmasyon. Mga paalala na manatiling matiisin. Sa praktis na ito, ang progreso ay hindi sinusukat sa bilis, kundi sa katatagan. Pangwakas, yun ay mensahe, ang yaman ay sumusunod sa tahimik na pagkakaayon. Ang praktis na ito ay hindi kailanman ginawa upang humanga ang iba. Hindi rin ito idinisenyo para lumikha ng biglaang himala o maingay na pagbabago. Ang tunay nitong lakas ay nasa mas tumatagal na bagay, ang pagkakaayon. Parehong itinuturo ng Feng Shui at ng karunungang Budista na kapag naging kalmado ang iyong espasyo, sumusunod ang iyong isipan. At kapag kalmado ang isipan, iba ang tugon ng buhay. Ang tatlong club ay hindi panawagan o utos sa yaman. Sila ay simbolo ng kahandaan. Ipinapaalam nila sa iyong tahanan at sa enerhiyang nasa loob nito na iginagalang mo ang nagbibigay buhay sa iyo. Na ikaw ay may sapat na tiyaga upang maghintay at sapat na pagkakatatag upang tumanggap. Ang yaman ay nakikinig sa ganitong wika. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lamang pera. Minsan, dumarating muna ito bilang ginhawa, pagkatapos ay linaw, at saka oportunidad.
Kapag dumating ang mga ito, igalang mo sila. Huwag magmadali. Hayaan mong natural na magbukas ang proseso. Tulad ng binhing tumutubo muna sa ilalim ng lupa bago sumibol, ang kaunlaran ay madalas naghahanda ng tahimik. Kung pipiliin mong isagawa ito, gawin mo ng marahan. Walang pressure. Walang desperasyon. Hayaan mong ang pasasalamat ang manguna. Magtiwala na ang maliliit na kilos, kapag ginawa ng may taos pusong intensyon, ay may bigat na higit pa sa kanilang laki. At habang nagpapatuloy ka sa iyong mga araw, maging mapagmasid. Dahil kapag ang yaman ay nagsisimula ng gumalaw papalapit sa iyo, bihira itong mag-anunsyo. Basta na lamang nitong natatagpuan ng daan, kalmado, tuloy-tuloy, at may paggalang, patungo sa isang buhay na sa wakas ay nagbigay ng espasyo para rito.